Asawa naman daw kasi dapat talaga ang maging pagtrato nitong si Robin sa kanyang misis na si Isa. O tinawag mo pang misis, kundi mo naman asawa, di ba? Asawa dapat talaga ang pagtrato. Misis nga eh. Pero itong si Isa nagrereklamo. O kaya hindi raw siya gumagawa ng mga gawaing bahay. Dahil hindi naman daw siya katulong o kasambahay. Okay? Asawa nga. Ang problema raw kasi itong si Robin nagrereklamo dahil sa tuwing umuuwi galing sa trabaho, wala man lang daw itong naabutang pagkain. Maski yung pangungumusta man lang galing sa kanyang misis, wala. Parang hangin lang, ano? Ang depensa naman itong si Isa. Parehas naman daw silang may trabaho kasi at dapat ay hati sila sa mga gawain at sa mga gastusin din sa loob ng kanilang bahay. Kaya okay lang naman daw ang ganoong klase ng trato. Nagsama pa ha? Ayan, pero tanungin na nga po natin. 28 years old mula sa Taguig, si Isa. Magandang tanghali sa iyo, Isa. Hello po, magandang tanghali po. Oo, Isa, ikaw ba ay nasa trabaho ngayon? Yes po, lunch break lang po. Okay, maraming salamat sa pagtanggap ng ating tawag. Kasi nga, gusto naming makatulong kahit papaano kung may maitutulong, hindi lamang dun sa magkasundo kayo, Ayan, makatulong rin kung meron kayong mga gustong sabihin sa isa't isa na para bang hirap na hirap kayo. Gano'n na ba kayo katagal na kasal nitong si Robin? Mga 3 years na po. Sa 3 years na yan, kayo ay nakabukod, tama? Yes po. Naka-apartment po kami ngayon. Oo, naka-apartment. Meron na ba kayong anak nitong si Robin? Wala pa po. Okay, sige. Mutual understanding naman yan, ha, na hindi muna tayo mag-anak. Ganoon. Dahil sabi mo, may mga trabaho pa kayo. Yun, okay. O sige, puntahan nga natin ito na nirereklamo mo na itong nagrereklamo muna si Robin dahil daw kapag ka umuwi galing trabaho, wala ka man lang daw preparasyon bilang kanyang asawa. Gaano ba kalala yung requirement na yun para sa'yo? Kasi po ako, galing din po ako sa trabaho, pagod din po ako, hindi lang din naman siya. So, parang pag-uwi ko din po, minsan di na din kaya ng katawan ko na magluto pa, maghuhugas pa yung mga kalat, ako pa mag-aayos, mga ganun pong bagay. So papaano? Hindi na kayo kumakain sa gabi? Hindi po. Minsan kailangan pa naming magtalo, kaya minsan nagpapadeliver na lang para makakain. Oo. Doon sa ibang oras ng mga araw, hindi na kayo nagsasaing. So, kumbaga, para naging kanya-kanya na lang ang sistema nyo. Minsan po. Paano minsan? Sa mga gawain. Hindi. Doon na muna uunahin natin. Crucial syempre yung pagkain. Araw-araw kakain tayo. Paano pagka magbe-breakfast? Kumakain pa ba kayo bago umalis papunta sa mga trabaho ninyo? Ako po kasi sa office na ako kumakain. Tapos siya ata sa daan na din siya kumakain kasi driver po siya. Parang okay. take-out. Ganun na lang. Take-out. Pero alam mo naman, syempre, pinakasalan mo yan, asawa mo, itong si Robin. Alam mo naman na, syempre, yung pagte-take out natin, okay yan, paminsan-minsan. Pero in the long run, kapag ganyan ang siste, hindi na rin malusog yan. Oo. Hindi may lang... May time naman po, no? Sige, go ahead. Ayun, may time naman po na minsan nagluluto. Pero madalas po talaga, wala talagang time. Mas madalas po yun. At yung time na sinasabi mo na kapag luto, sometimes. Sometimes lang yun. Sino nagluluto? Ikaw ba? Opo. Marunong ba magluto si Robin? Marunong naman po siya, parang ayaw niya lang talaga. Ganun. Marunong pero ayaw. Ibang usapan din naman yun. Give and take, no? Yan yung, so yan ang inihirit mo. Give and take tayo. Hindi naman ako ang give lang ng give ng serbisyo sa'yo bilang asawa. Tama ba yon, Isa? Okay. Kasi nasa kabilang linya natin si Robin at napapakinggan nga yung pag-uusap natin. Ba't biglang bumaba yung upuan ko dito? Nagulat ako. Okay.
Sandali. Robin, magandang tanghali sa'yo. Ang laki ng Magandang baba tanghali nun. po, Kuya Poy. Oo, eto, narinig mo yung mga sinabi nga ni Isa. Oh, pero yung nireklamo mo nga, grabe naman. Sabi mo, kapag ka uuwi ka, walang makain man lang sa lamesa at wala man lang pangungumusta galing kay misis. Kailan pa ba nagsimula yung ganitong pagtrato sa'yo ng asawa mo? Siguro po halos mag-iisang taon na din. Mag-iisang taon. At totoo ba yung mga narinig mo mula kay Isa? Kasi sabi niya, well, pagka breakfast ay doon na siya sa opisina nila kumakain. Samantala ikaw naman, baka sa kalsada na. Hindi ka na tinatanong kung... Kasi karaniwan sa mga magjojowa, di ba? Kumain ka na, lab? Di ba? Ganun pa nga yung tanong. Kumain ka na, lab? Siguro kayo rin, nung nagliligawan kayo ni Robin, ni Isa. Diba? Ganoon yun eh. Ang concern mo para sa buong araw, kumain ka na ba? Baka pinababayaan mo sarili mo. Ngayon, wala nang pakialaman. Ganun na lang. Opo. Ano ba talagang problema, Robin? Sabi rin na, tinanong ko rin si Isa, nakakapagluto ka ba? Marunong ka naman daw. Opo, Kuya Poy, marunong naman. Kaso nga lang po yun nga. Wala na rin po kasing time pagka-uwi siyempre dyan. Pagod kasi personal driver din trabaho. Kasi laging pagod talaga sa biyahe. Okay. Oo, pero syempre, alam mo naman, hindi naman araw-araw din na ganun ka busy sa trabaho. May mga araw din nagpapahinga si boss, kahit na nandun ka, edi ikaw medyo relax lang din. Tama ba yung ganun? Opo. Kasi inaano ko lang naman po kayo pa yung mga pagka-uwi. Medyo late na rin kasi na ako. Na ano ko lang, pagka-uwi ko, baka may naluto. Hindi ba kayo alam nyo ba ang number ng isa't isa? May messenger ba kayo ng isa't isa? Wala man lang tanungan. Talagang hihintayin pang dumating ka sa bahay at tsaka ka lang magtatanong para magalit. Alam ko meron. Meron kayong mga messenger, meron kayong mga number ng isa't isa. Hindi ba kayo nag-uusap na? Madalang na din po kasi Kuya po eh. Pero nagkakamustahan pa din. Kasi hindi na ganun ka-active. Okay. Pero sige. Sa isang buong araw, Robin, gano'n lang kayo katagal na magkasama nitong si Isa? Sa 24 hours, ilang oras lang kayo magkasama sa bahay? Siguro po parang ano lang. Hindi ko rin bumabilang kayo. Parang siguro 5 oras or 6. Siguro yung pagtulog lang sa pagka-uwi, pagkagising. Ganun na lang. Tapos, doon sa mga oras na yan, sabihin mo ng 6 na oras na magkasama kayo, physically, magkalapit kayo, mga gaano kayo katagal nag-uusap, nagkukumustahan? Sa ngayon, yung mga recently po kayo po madalang. Kasi tulog lang pagod. Maaga nga rin po kasi siya pumapasok. Papaalam lang po tayo. Ayun lang po ngayon. So kahit wala na kayong pinag-uusapan, halimbawa, bayaran na ng kuryente, ito na yung ito na yung ambag ko para sa atin dalawa, nandi tayo maputulan. Wala nang ganun? Meron naman po kayo po. Pagka magwi-weekend, kapag ka walang trabaho, wala na kayong mga plano? Na balikan natin yung pagkain. Sa pagkain man lang, masarap ang sinigang sa linggo. O sa Biyernes, wala akong pasok, makapagmunggo. Yan, yung mga ganun, wala na. Minsan po tuwing linggo na lang. Kasi nga, minsan kahit Sabado po may pasok din po. Ayan, pero wala nang effort sa inyong dalawa. Kasi ikaw, ang hinahanapan mo, itong si Isa ng serbisyo o yung act of service bilang asawa, pero ikaw rin naman mismo, kapag ka ba ikaw ba yung tipo ng tao pare na kapag ka hindi ka kinumusta nung asawa mo, ay hindi mo rin siya kukumustahin? Parang gano'n na rin kayo po siguro ma-pride. Kasi siyempre, pero sa pagod na, minsan pagod na din po kasi tas pag gusto mo na magpalambing o naghahanap ka ng attention. Ito
Oo, hindi lahat ng lalaki. Ako, pagka pagod na pagod ako, nila ang hinahanap ko, yun lambing, nakikipag-usap ako eh. Haplusin mo naman yung likod ko. Haplusin mo naman yung Oh, nananakit kong tagiliran. Ganun, di ba? May mga, sa pagmamaneho, di ba? Ganyan yun eh. Pakipisil-pisil naman yung braso ko, ganun. Pero magiging ma-pride ka pa, pagod ka na nga. Oh, di ba? Isa. Oh, sige, balikan natin si Robin mamaya, Isa. Alam mo, medyo parang may mas malalim pang problema sa inyong mag-asawa. Kinukulang na ang inyong komunikasyon, parang wala na, kumbaga, may sarili kang buhay dyan, may sarili akong buhay dito. Isa, this is the moment of truth at ganun din sa'yo, Robin, ano talaga ang problema? Siguro po kasi dati nung una, parang kaya ko pang i-handle yung mga simpleng gawaing bahay na minsan-minsan hindi niya nagagawa. Pero ngayon po kasi nagiging tawag dito. Parang araw-araw na. Talagang wala na siyang ginagawa. Parang ako na lahat lagi. Kaya parang na din po, nakakaumay na kumbaga. Na bakit ako na lang lagi pag sa bills naman, happy naman. Pero pag sa gawaing bahay, ako lang lahat. Yung ine-expect na gagawa. So ngayon, ikaw ay walang pakialam kung hindi nagwalis itong si Robin. Ngayon po pagka ganun, wala na pong choice. Magagalit na lang ako pero ako pa rin yung gagawa. Oh, magbubunga nga pero ikaw rin gagawa. Sige, yan yung... Kasi I can just imagine kapag ayaw mo magwalis, di wala magwawalis. I can just imagine pagka pumunta ako sa bahay ninyo, halimbawa, inimbitan nyo ko, baka ang isipin ko, para napakadumi naman dyan. Tapos sa kwentuhan natin kanina, wala tayong mamimerienda dyan. Walang preparasyon dyan, kahit na biskwit man lang, kasi kanya-kanya lang silang buhay. Diyan nga, hindi sila kumakain, ikaw pang bisita, diyan kakakain sa bahay. Di ba may ganun tuloy impresyon sa amin ng mga nakikinig? Bakit nga ba tumatabang na sa tingin ninyo yung inyong relationship? Dahil lang ba talaga dyan sa issue na yan o merong nakatago pa na nahihiya lang kayo sabihin sa isa't isa? Sa akin po, wala naman. Ito lang talaga yung puso sa kanya. Ewan ko po sa kanya kung anong problema niya. O yan, tanungin mo. Nasa kabilang linya, narinig ka niya, sasagot yan. baka, di kaya pa sa akin din naman po, wala din naman pong issue. Baka, ayun nga lang. Nasanay lang kaming naging ganun yung setup. Baka kaya pa naman din pag-usap. Pero ikaw ba, Robin, kasi alam mo, sabi nitong si Isa, nung una naman daw, 3 taon na kayong magkasama at mag-asawa. At that, hindi lang kayo nagli-live-in, katulad ng iba nating mga nakausap dito. May papel ang inyong pagsasama. 'Di ba? Legal yan. Hindi ba kayo nabigla nung nag-asawa kayo? Nung nagpakasal kayo? Parang ayaw na akong kausapin. Hindi. Hindi naman po kayo po. Hindi ka nabigla. Sigurado ka dyan. Ikaw, Isa, hindi ka ba nabigla? Yung totoo. Hindi naman din po. Hindi naman. Napagod lang. Inabot lang rin talaga ng pagod. Okay? Pero ganito kasi yan, Robin. Lalo na, dadalawa pa lang kayo na magkasama sa loob ng inyong tahanan. Sabi mo nga, sabi ni Isa kanina, nagre-rent kayo ng apartment ninyo. 2 pa lang kayo. Wala pang mga bata dyan. Wala pang mga anak. Yung mga simpleng mga gawain sa bahay, iniaasa mo na lahat kay Mrs. Kailangan merong division of labor. Alam mo naman yon, Robin, di ba? Tayo mga lalaki, hindi na natin pwedeng sabihin ngayon, lalo pang yan, malinaw na malinaw, ang asawa mo ay naghahanap buhay din. Di ba? Nagtatrabaho rin. Ikaw nagtatrabaho rin. Hindi na tayo pwedeng, kung gusto mo maghari-harian sa tahanan mo, gaano mang kaliit yan, kahit na 4 na dipang langit lang yan, ituring mo raw na reyna yung asawa mo. Para hari din ang pagturing sa'yo. Nagagawa mo ba yun, Robin? Kasi alam mo, sa tingin ko, hindi. Iniaasa mo nga naman sa kanya ang lahat ng mga gawain after niya rin na manggaling sa trabaho.
Hindi ba pwedeng, pwede ba MWF tapos TTHS ay ganito ang duty ko, ako saing, ako ganito, ako ganyan. Hindi nyo ba napag-usapan yan? Napag-uusapan naman Kuya Boy kasi nawawala lang ulit kasi nga napopokus din sa trabaho. Pero kaya naman pong pag-usapan Kuya Boy. Kaya at tatrabahuhin mo, yan ba ang pangako mo, Robin? Opo. Ikaw ba kakayanin mo na hindi lang pansin-pansinin itong si Isa? Di naman Kuya Boy, lang. Yun nga, baka lang di ko na rin napapansin yung oras. Oo, alam mo, kailangan natin Pero mahal ko pa din naman po. Sige nga, describe mo nga sa amin, papaano mo nakikita at napipicture itong si Isa? I-describe mo sa amin, sa mga nakikinig sa radyo, sa mga nanonood sa atin, describe mo ang kanyang itsura. Sige nga. Naiya ako Kuya Boy. Pero maganda naman po si Isa. Ay, hindi. Alam mo, kapag mahal mo ang isang tao, talagang proud na proud ka na i-describe. Alam mo, Kuya Poy, maganda ang height nitong napangasawa ko. Makinis ang kanyang balat, matangos ang ilong niya, ang mga kilay niya ay nanlilisik. Nanlilisik. Yung kilay, ha? Sa talas, ganyan. One line yung kilay, pero in love na in love ako. Yan yung mga gano'n. Kaya mo bang i-describe? Kasi parang wala nang kilig eh. Ha? Hindi Kuya Boy. Siguro yung sa akin, pinakamaganda sa kanya, mata niya po Kuya Boy. Bakit? Expressive eyes po. Expressive eyes. Ibig sabihin, kitang-kita mo kapag ka nagtataray. Hindi ka makuha sa tingin, Robin. Ha? Nagmamatigas ka na ngayon. Ayan. Bakit? Ano bang datingan ng mga mata nitong si Isa? Sobrang amo din po kasi ng mata niya lagi Kuya Boy. Mapupungay ang mga mata niya. Opo. Yan. So, yun talaga yung numero 1 na nagpapakilig sa'yo. Di yun at yun ang titignan mo sa kanya at isang paraan para makita mo ang mga magaganda at mapupungay na mata nitong asawa mo, kausapin mo, harapin mo. Hindi kayo nag-uusap eh. Opo. Diba? Ikaw naman, Isa. Meron ka pa ba nakikitang magandang itsura mula dito kay Robin? Meron naman po. Baka nagmukhang manibela na. Manibela lagi yung kasama eh. Ano naman? Anong parte ng itsura niya ang talaga namang miss na miss mo na? Siguro po yung yung labi niya po. Yung labi niya na parang sinapak ni Tyson. Pouty lips. Ganun. Paano? Bakit? Anong meron ba sa labi niya? Hindi ko po hindi ko ma-put into words. Pero may something. Alam ko na kung anong meron sa labi niya. Hindi mo makikita, pero si Isa lang ang pwedeng lumasa. Tama ba? Yun ba yun? Parang ganun po. Yun. Hindi mo makikita pero madarama. Pero sorry, exclusive na siya para sa'yo, Isa. At isang paraan din para maranasan mo, ma-experience ulit. Yung kilig na kilig ka dito kay Robin, harapin mo siya at mag-usap kayo. Diba? Yun talaga yung sagot eh. Na pag-usapan ninyo itong mga issue na to na seryoso. At yung meron, alam nyo, maglagay kayo ng schedule araw-araw. Ako, kami ni Mrs. Popoy, nag-ano rin kami noon eh. Ako nga nag-suggest ng schedule. Sige, ikaw muna pero dahil sa lagi ako nakakasunog ng sinaing, sabi niya, hindi na. Basta galingan mo lang sa trabaho, alis ka na. Hintay ka na lang sa lamesa. Ayan, siya na di ba? Siya na ang sumuko. May mga ganun di ba? Division of labor sa loob ng tahanan natin at dapat nga ay maging maayos yung paghahati-hati ninyo sa inyong gagawin. Lalo na kung nagpaplano kayo na mag-anak. At kapag ka nag-anak kayo, hindi naman pwedeng turuan. Ikaw mag-alaga dyan. Ay, hindi. Sa'yo galing yan eh.
'Di ba? Hindi naman pwedeng ganun, Robin. 'Di ba? Tama? Robin? Opo, Kuya Paul. Tapos sasabihin ni Isa, hindi mabubuo ito nang wala ka, Robin. Edi away na naman. Ano yun? Di away na naman. Kaya naman sa mga kapatid natin, nakatulad nitong si Robin at Isa, division of labor, iyan ang kailangan, ha? Simple lamang kung ituturing. Pero pagka pinagtagal nyo pa yan, magsasanga-sanga na yung problema ngayon. Hindi kayo nag-uusap dahil parehas kayong umiiwas sa mga gawain dahil napapagod kayo. Diyan na papasok yung mga tukso na merong makikilalang panibago, mas sweet si ganito, mas maasikaso yung kaibigan kong ganito. Hindi mo alam, nawawala na pala sa'yo yung asawa mo. Kakayanin nyo ba ang dalawa yun, Robin and Isa? Hindi po. Diba? Yan. Kaya naman, sige, ano ba ang mensahe mo, Isa, para dito kay Robin? Message ko na lang po sa kanya. Kausapin mo, si Robin, nasa kabilang linya naman eh. Message ko sa'yo, pag-usapan na lang natin. Pag-uwi mo pa. Saka, yun lang po. Ano bang ihahanda mo mamaya pag uwi niya? Pag-uwi na lang siya ng pagkain. Yan. Oo. Okay. Si Robin pala. Linya pala ni Robin yung nawala kanina. Isa, yung biglang tumunog. Yun, nawala siya. Hindi natin makonect. Pero dahil nga dyan, sabi ko nga, meron naman siguro kayong paraan para makapagtawagan. Sabi mo, uwi ka ng pagkain. Samahan mo na rin ng bulaklak. Ha? At mag-usap tayo. Kung papaano nga ba mas magiging mainit ulit ang ating pagsasama. Okay, Isa? Ano ba ang pipiliin mo dito sa mga letrang nakalatag? Letter H, E, A, R, or letter T? Letter H po. Letter H, half and half. Okay, 50-50. Pag-uusapan pa mamaya yung another 50% para maplansya na talaga. Tama? Yes. Yan. Sinusubukan pa rin natin na makakonect kay Robin, ano? Pero alam nyo, sabi nitong si Teresita Perfinian, Kuya Poy, tawang-tawa ako nung tinanong mo kung anong maganda sa asawa niya. Hindi ka agad makasagot yung babae. Yan. May mga naaliw lang naman sa naging pag-uusap natin, ano? Alam mo, ang sabi pa ni Gail Enriquez naman, kulang lang sila sa lambing sa isa't isa, Kuya Poy. Yan. Ikaw ba ay ready kang maglambing mamaya? Pwede naman po. Basta, okay siya. Tsaka wag daw kayong magbilangan. Magtutulungan. Teamwork ang kailangan. Sa pag-aasawa. Ayan, cannot be reached na itong si Robin. Siguro naubusan ng ng baterya. Pero maraming salamat sa iyo, Isa. At Robin, kuha naman natin ang mga impormasyon at sana nga magkaayos kayo. Natatakot lang ako ron sa sinabi ni Isa. Sige, pag-usapan na lang natin. Bahala kayo, balitaan nyo kami. Pag-aayos ba yan o paghiwalay? Feeling ko hindi naman paghiwalay, Isa. Tama ba? Hindi naman po. Pero feeling ko paghihiwalay nang gagawin sa bahay. Yun. Tama? Yes. Division of labor lang. Ikaw to, akin to, ikaw to bukas, akin to. Ganon. Paghihiwalay lang ng gawaing bahay.